Maraming mga lalaki ang iniisip na mahina lang talaga sila makipag-usap sa babae. Nakulang sila sa confidence, hindi sila funny, o baka hindi lang talaga sila interesting pakinggan. Pero ang totoo, karamihan sa kanila hindi naman talaga pangit makipag-usap. May isa lang silang habit na hindi nila napapansin. At iyon mismo ang tahimik na sumisira sa bawat first impression at bawat conversation na pwede sanang may papatunguhan. Napansin mo ba kung gaano kadalas mamatay ang usapan pagkatapos lang ng ilang segundo? Mag-o-open ka, sasagot siya, sasagot ka ulit, tapos biglang wala na. Parang may momentum sana pero biglang nawawala. At ang masaklap, iniisip ng karamihan na kailangan nila ng mas malupit na opener, mas nakakatawang jokes, o mas exciting na buhay para maging interesting sa babae. Pero paano kung hindi naman talaga yon ang problema? Paano kung ang totoong dahilan kung bakit nawawala ang connection ay hindi dahil sa mga sinasabi mo, kundi dahil sa mga hindi mo tinatanong? Dahil minsan, hindi conversation ang problema. Ang problema, hindi marunong gumawa ng direksyon ang karamihan sa usapan kaya nauuwi lagi sa dead end. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano gumawa ng mas natural at mas malalim na conversation kahit madalas kang maubusan ng sasabihin, kahit awkward ka minsan, kahit hindi ka sanay magdala ng usapan, at kahit pakiramdam mo palaging napuputol ang connection pagkatapos ng opener. May simple lang na system na pwede mong gamitin para tuloy-tuloy ang flow ng usapan. At may isa akong technique na hindi ko muna sasabihin agad ngayon. Kasi kapag hindi mo muna naintindihan yung mga unang parte nito, hindi mo rin mararamdaman kung gaano talaga siya kaimportante. Pero kapag nakuha mo yung punto nito, mag-iiba ang paraan mo makipag-usap sa babae simula sa susunod mong conversation. The real problem, you answer and you stop. Dito nagsisimula ang problema ng karamihan ng lalaki pero halos walang nakakapansin nito. Kapag may nagtanong sa kanila, sasagot lang sila tapos hihinto na. Yun na agad ang katapusan ng interaction. Halimbawa, tinanong ka kung kumusta weekend mo, sasabihin mo, okay lang, chill lang. Tapos siya naman sasagot ng same, at tapos na. Dalawang tao ang magkausap pero halos walang tunay na nangyari sa conversation. Ang nakakatawa pa dito, sobrang sanay na tayo sa mabilis at maiikling reply kaya akala natin normal lang yon. Mabilis nga ang usapan pero walang direction, walang tension, walang curiosity, walang dahilan para magpatuloy pa yung conversation. At dito kadalasang namamatay ang talking stage bago pa talaga magsimula. Karamihan ng lalaki, ang iniisip agad na solution ay kailangan nilang maging mas entertaining. Kailangan daw mas funny sila, mas witty, mas confident, o mas exciting ang buhay para mas madaming maikwento. Kaya todo isip sila ng perfect opener at kung anong tamang sasabihin para mapansin sila. Pero hindi nila nakikita na hindi iyon ang tunay na problema. Kasi kahit gaano pa kaganda ang opener mo, kung every answer mo ay dead end, mamamatay pa rin ang usapan, hindi sapat na sumagot ka lang. Kailangan may mabuksan kang bagong pinto para magtuloy-tuloy ang interaction. At madalas, ang simpleng bagay na iyon ang hindi ginagawa ng karamihan kaya paulit-ulit silang naiiwan sa mga conversation na mabilis mawala. At isipin mo ito, ilang beses ka nang nagkaroon ng usapan na parang may potential sana. Yung tipong okay naman ang simula pero biglang naging dry pagkatapos ng ilang replies. Hindi dahil boring ka, hindi dahil hindi ka niya type. Minsan, ang dahilan lang talaga ay natapos ang usapan sa sagot mo dahil wala nang sumunod pagkatapos noon. Level 1 versus Level 2 conversations. May dalawang level ang halos lahat ng conversation kahit hindi ito napapansin ng karamihan. At ang problema, karamihan ng tao habang buhay nang nasa unang level lang. Doon umiikot lahat ng usapan nila kaya kahit gaano pa sila kadalas makipag-usap, pakiramdam pa rin nila mababaw at paulit-ulit lang lagi ang interaction nila sa ibang tao. Ang level 1 conversation, ito yung automatic na usapan. Yung tipong may nagtanong sa'yo tapos ang sagot mo ay yung pinakamabilis na reply na lumabas sa isip mo. Okay lang. Pagod. Not bad. Ikaw? Walang emotion, walang direction, parang reflex lang. At karamihan ng tao, ganito makipag-usap araw-araw nang hindi nila namamalayan. Parang programmed na tayo dito simula pa nung bata tayo. Kapag may nagtanong, sasagot ka agad para matapos yung awkward silence. Hindi mo iniisip kung paano pahahabain yung usapan o paano gawing mas natural ang connection. Ang goal mo lang, makasagot. Kaya maraming conversation ang parang interview lang na puro tanong at sagot pero walang totoong spark. Pero dito pumapasok yung level 2 conversation. Ito yung simpleng pagbabago na kayang mag-shift ng buong energy ng usapan. Imbes na sumagot ka lang, sasagot ka tapos may ibabalik kang tanong na connected sa sinabi niya. Halimbawa, okay naman weekend ko, medyo nagpahinga lang ako. Ikaw, anong ginawa mo? Simple lang pakinggan pero sobrang laki ng epekto niyan. Kasi sa sandaling ginawa mo yon, hindi na dead end yung usapan. Biglang nagkaroon ng bagong direksyon. Ramdam ng kausap mo na engage ka talaga at hindi ka lang basta naghihintay ng turn mo magsalita. Doon nagsisimulang maging natural ang flow ng conversation dahil pareho na kayong nagbibigay ng energy sa usapan.
At ang pinaka-importante dito, hindi mo kailangan maging sobrang confident or sobrang charismatic para magawa ito. Hindi ito tungkol sa pagiging smooth. Ang kailangan mo lang matutunan ay kung paano hindi patayin agad ang momentum ng usapan. Dahil minsan, yung simpleng follow-up question lang ang pinagkaiba ng boring na conversation at usapang ayaw matapos ng isang tao. The pen analogy, how attraction really works. May isang example na sobrang simple pero kapag naintindihan mo, may iba talaga yung tingin mo sa attraction at sa pakikipag-usap sa babae. Isipin mo may ordinaryong ballpen na nakapatong lang sa mesa sa isang garage sale. Magkano tingin mong value nun? Baka 20 pesos lang o baka wala pang gustong bumili. Normal lang kasi tingnan at walang espesyal sa ballpen na yun. Pero ngayon, isipin mo yung parehong ballpen na nilagay sa mamahaling kahon na velvet ang loob. Nakalagay siya sa glass cabinet na may spotlight. Tapos nasa loob ng isang luxury store sa London. Biglang iba na yung pakiramdam kahit parehong ballpen lang naman siya. Dahil minsan, hindi yung bagay mismo ang nagbibigay ng value. Yung environment sa paligid niya ang nagpapataas ng tingin ng tao. At ito yung connection na hindi nakikita ng karamihan pagdating sa attraction. Akala nila kailangan nilang magpakitang gilas agad. Kaya todo kwento sila tungkol sa trabaho nila, achievements nila, gym routine nila, o kung gaano sila ka-busy at ka-successful. Parang ipinapakita nila agad yung ballpen at umaasa silang mapapansin yung value nila. Pero ang mga taong marunong talagang kumonekta, iba ang ginagawa. Hindi sila nagmamadaling i-prove yung sarili nila. Ang focus nila ay yung experience ng kausap nila habang magkausap sila. Marunong silang magtanong, marunong silang makinig. At dahil doon, nagiging iba yung pakiramdam ng conversation kumpara sa ibang usapan na naranasan ng babae buong linggo. Kapag naramdaman ng isang tao na interesado ka talaga sa kanya, na gusto mong maintindihan yung personality niya at hindi lang magmukhang impressive, doon nagsisimulang mabuo yung totoong connection. Hindi niya maalala lahat ng exact words na sinabi mo, pero maalala niya kung paano mo siya pinaramdam habang kausap ka niya. At iyon yung bagay na hindi maintindihan ng karamihan ng lalaki. Attraction is not just about performance. Hindi ito paligsahan kung sino ang pinakamadaming maikukwento tungkol sa sarili nila. Madalas, mas malakas ang impact ng taong marunong magbigay ng genuine attention kaysa sa taong sobrang desperadong mapansin. The big shift, interested versus interesting. Dito talaga nagbabago ang buong paraan ng pakikipag-usap mo sa ibang tao. Kasi karamihan ng lalaki, pag may kausap na babaeng gusto nila, ang nasa isip agad ay kung paano sila magiging interesting. Iniisip nila kung ano yung tamang sasabihin, paano magmumukhang confident, paano magpapatawa, o paano mag-iiwan ng magandang impression habang nag-uusap sila. Kaya habang nagsasalita yung babae, kalahati ng utak nila nakafocus na sa sarili nila. Iniisip nila kung okay ba pakinggan yung boses nila, kung cool ba yung sinasabi nila, o kung boring ba silang kausap. At dahil sobrang busy nilang i-manage yung image nila, hindi na sila fully present sa mismong conversation. At ito yung trap na hindi napapansin ng karamihan. Habang mas sinusubukan mong maging interesting, mas nawawala yung natural mong presence. Nagiging performance na yung usapan imbes na tunay na connection. Kaya minsan kahit tama naman lahat ng sinasabi mo, parang may kulang pa rin sa interaction at hindi lumalalim yung usapan. Pero yung mga taong madaling makagawa ng connection, kabaliktaran ng mindset nila. Hindi sila obsessed na magmukhang interesting. Mas interesado sila sa taong kaharap nila. Curious sila kung paano mag-isip yung kausap nila. Ano yung stories niya, ano yung personality niya, at ano yung nararamdaman niya habang nag-uusap kayo. At nakakagulat kasi doon mismo nagsisimulang maging mas attractive ang isang tao. Kapag hindi mo pinipilit ibenta yung sarili mo, mas gumagaan yung energy mo, mas natural kang pakinggan. Mas komportable yung kausap mo sa'yo dahil hindi niya ramdam na may kailangan kang patunayan. Ramdam niya na present ka lang talaga at genuinely interested sa kanya. Kaya minsan, yung pinakamalaking pagbabago na kailangan gawin ng isang lalaki ay hindi pagiging mas funny o mas confident. Ang kailangan talaga niyang baguhin ay yung focus niya. Imbes na lagi niyang tanungin kung, interesting ba ako? Mas magandang itanong niya, interesado ba talaga ako sa taong kausap ko? Dahil doon nagsisimula ang totoong connection. The final technique, the level 2 loop. Ngayon, dito na papasok yung pinaka-importanting technique sa buong video. Ito yung simpleng system na pwede mong gamitin halos sa kahit anong conversation. Kahit sa personal, sa chat, sa first date, o kahit sa simpleng talking stage lang. At ang tawag dito ay level 2 loop. Simple lang siya pakinggan pero sobrang laki ng epekto kapag nasanay ka dito. Unang step, sumagot ka ng simple at totoo. Hindi mo kailangang gawing performance lahat ng sasabihin mo. Hindi mo kailangang mag-imbento ng sobrang interesting na kwento para lang mapansin. Kapag may tinanong siya, sagutin mo lang ng natural. Maikli lang, relaxed lang, walang pilit na pagpapa-impress. Pangalawang step, huwag mong hayaang mamatay doon ang usapan. Pagkatapos mong sumagot, magtanong ka agad ng isang bagay pabalik na connected sa sinabi niya o sa topic ninyo. Hindi kailangan sobrang lalim agad. Ang importante, may direction ulit yung conversation at may dahilan para magpatuloy siya magsalita.
At yung pangatlong step, ito yung pinakamahirap gawin para sa karamihan. Manahimik ka muna at makinig talaga. Huwag mong isipin agad yung next mong sasabihin habang nagsasalita siya. Huwag mong i-analyze kung cool ka bang pakinggan. Focus ka lang sa sinasabi niya at hayaang doon manggaling yung susunod mong tanong. Kapag ginawa mo ito ng paulit-ulit, mapapansin mong kusa ng dumadaloy yung usapan. Hindi mo na kailangang pilitin ang conversation o mag-isip ng random topics para lang hindi maging awkward, kasi bawat sagot niya, nagiging susunod mong direksyon, at doon nagsisimulang maging natural at mas malalim yung interaction. At ito yung dahilan kung bakit gumagana talaga ang system na ito. Hindi dahil may magic line ka na ginagamit, hindi dahil may secret pickup technique dito. Gumagana siya dahil bihirang-bihira na ang taong totoong nakikinig ngayon. Kaya kapag may nakausap na genuinely present at interesado, sobrang laki agad ng impact nun sa pakiramdam ng isang tao. Sa huli, hindi naman talaga maaalala ng tao lahat ng exact words na sinabi mo habang magkausap kayo. Pero maaalala nila kung ano yung pakiramdam habang kausap ka nila. Kung ramdam ba nilang pinapakinggan sila, naiintindihan sila, at importante yung sinasabi nila sa'yo. At kadalasan, doon nagsisimula ang totoong attraction at connection. Why this system actually works? Maraming lalaki ang nag-iisip na para maging attractive sa conversation, kailangan lagi silang may perfect na sasabihin. Kailangan daw witty, funny, confident, at laging entertaining. Kaya sobrang pressured sila habang nakikipag-usap para silang nasa interview na kailangang patunayan every second na worth silang kausap. Pero ang totoo, hindi naman ganun gumagana ang tunay na connection. Sa karamihan ng pagkakataon, hindi maalala ng tao yung exact words na sinabi mo. Hindi nila maalala lahat ng jokes mo o lahat ng kwento mo tungkol sa sarili mo. Ang pinakatumatatak talaga sa kanila ay kung ano yung naging pakiramdam nila habang kausap ka. Kapag kausap mo yung isang taong marunong makinig, ramdam mo agad yung difference. Hindi mo kailangang mag-effort para maramdaman na interesado siya sa'yo. Hindi mo kailangan pilitin yung sarili mo para mag-open up. Dahil komportable yung energy niya at hindi niya ginagawang competition yung conversation. Presence yung nararamdaman mo, hindi performance. At iyon mismo yung dahilan kung bakit gumagana itong buong system. Kapag natuto kang magtanong ng maayos, makinig ng totoo, at gawing two-way yung usapan, mas nagiging natural ang connection. Hindi mo na kailangang magpanggap o mag-overperform para lang mapansin. Kasi ang pinaka-attractive minsan ay yung pakiramdam na safe at genuine yung conversation. Kaya mapapansin mo, may mga taong hindi naman sobrang loud o flashy pero gustong-gusto pa rin kausap ng marami. Hindi dahil sila yung pinaka-entertaining sa kwarto, kundi dahil marunong silang magbigay ng atensyon. Kapag kausap mo sila, pakiramdam mo importante yung sinasabi mo, at bihirang-bihira maramdaman yon sa panahon ngayon. At dito pumapasok yung pinakamahalagang linya sa buong video. Karamihan ng lalaki, buong buhay nilang sinusubukang maging interesting. Pero yung mga taong talagang marunong kumonekta, natutunan nilang maging interesado muna. At minsan, iyon lang talaga ang pinagkaiba ng usapang mabilis mamatay at usapang ayaw nang matapos. At kung iisipin mo ng mabuti, lahat ng napag-usapan natin ay bumabalik lang sa isang simpleng bagay. Hindi ito tungkol sa pagiging perfect sa pagsasalita. Hindi rin ito tungkol sa pagiging pinaka-witty o pinaka-confident na tao sa kwarto. Ang pinakamahalaga ay kung paano mo hinahawakan yung conversation at kung anong klaseng presence ang binibigay mo habang kausap mo yung isang tao. Subukan mong i-apply ito sa susunod mong conversation. Huwag mong i-pressure yung sarili mo na maging interesting agad. Huwag mong gawing goal na mapahanga siya sa bawat sagot mo. Sa halip, hayaan mong maging natural yung usapan. Sagutin mo lang ng totoo, tapos magtanong ka ulit ng simple na konektado sa sinabi niya. Makinig ka talaga imbes na naghihintay ka lang ng turn mo magsalita. Sa umpisa baka medyo conscious ka pa, baka ma-realize mo na dati pala puro dead end yung replies mo. Pero habang paulit-ulit mo itong ginagawa, magsisimula mong mapansin na mas humahaba yung usapan, mas nagiging natural yung flow, at mas nagiging komportable yung mga taong kausap mo sa'yo kahit hindi mo pinipilit maging ibang tao. Kasi sa huli, hindi naman talaga nananalo yung pinakamadaming alam o pinakamagaling magsalita. Mas tumatatak yung mga taong marunong makinig at marunong magpa-feel na may value yung sinasabi ng kausap nila. Yun yung klase ng presence na hindi madaling makalimutan. Kaya dalhin mo lang yung isang idea na ito sa labas ng video na ito. Maging interesado ka muna bago mo subukang maging interesting. At tingnan mo kung paano magbabago yung paraan ng pag-respond ng mga tao sa'yo kapag naramdaman nilang talagang nakikinig ka.